Hello po, greetings mga kababayan. Karaniwan sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo at saka inyong mga mahal sa buhay ay nasa mabuting kalagayan. Ito pong muli sa Tony Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong Legal Aid Public Service Program inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, ang ating pong tatalakay sa episode nito, may kinalaman po sa usaping easement o legal or public easement, no? At saka, yung ano ba maging estado ng isang, dry na o natuyuan na lake, 'no. So, ito po ang katanungang ito ay sasagutin po natin 'no, base po sa, tanong sa atin ni Jimmy Kabuntog, 9735, okay. But bago nun, tandaan po natin 'no, lagi nating sinasabi na 'pag ating pong lupa ay malapit po yan sa ilog, sa lake 'no, sa creek, ay subject po yan sa tinatawag nating legal or public easement. Ibig sabihin yan, sa within depende po yan kung anong location 'no, ng inyong lupa 'no. Kung sa urban area po yan ay mayroon pong tinatawag na legal easement mula dun sa pangpang 'no, riverbank kung, dun sa ilog, okay. O mula dun sa lake 'no. Meron po tayong, dun sa pinakadulo ng lake, boundary niya 'no, ay meron po yang subject po yan sa legal or public easement. Ano bang ibig sabihin niyan? Aba, kahit, ito'y ang lupa ninyo ay hanggang doon sa may boundary, ay pinagbabawal po 'no, na magtayo ng bahay o anumang istruktura, magtanim do'n o ito'y angkinin mo dahil halimbawa sabi niyo kayo may-ari, pinagbabawal po ng batas ang anumang pagpatayo ng istruktura nito o gamitin ito exclusively 'no, kahit na kayo may-ari because ito nga ay subject to, public easement and this is reserved for, public use for general purpose 'no, at saka yung flutage 'no, navigation, fishing, tsaka sa maintenance po ng river 'no, ng lake 'no. Kaya pinagbabawal po ang anumang pag-appropriate nito personally 'no, for private use 'no, because this is intended for the benefit of the community 'no, for their interest 'no, doon sa area ng easement, okay. So, depende po again 'no, kung sa laki ng ilog o sa location po nito but definitely ay 'pag ito'y ang minimum po niyan is 3 meters 'no, from the riverbank, from the creek 'no, at saka from the yung sa lake na sinasabi natin 'no, gano'n po. Diyan po magsimula yung tinatawag nating sukat 'no, na doon sa easement. The easement could be 3 meters, it could be 20 meters 'no, o kung ito ay ang lupa na ay classified as, forest land 'no, it could go as high as 60 meters, okay. So yun po ang sasagutin natin sa sulat sa atin 'no, ni Jimmy Kabuntog. Alright, sabi niya, "Good AM attorney, may tanong lang ako. Ang lake mainit dito sa aming lugar ay may isang company na nagtayo ng hydroelectric. Ngayon bumaba ng 3 meters yung lake. May isang tao na may declaration siya na hahawakan galing sa kanyang lolo, pero nadeklara na ang easement ay 20 meters. Ngayon, ang kanyang declaration ay nakasulat na dry lake at walang technical description. Ang survey, ang talong po, sabi niya, sino ba ang may-ari ng lake? Alright, okay. Una, sagutin natin ha. Una, ang lake po, no? Ang ilog, okay, tanda ang ilog, lake, dagat, ito po ay ito'y public dominion. Ibig sabihin, pagmamay-ari po yan ng estado, okay? Now, ngayon, natuyuan daw yung lake. Sabi po ng batas natin, yung dry river beds, 'pag dried 'no, natuyuan, ito po ay mananatili na pagmay-ari ng estado. Ibang usapan yun 'no, kung nagkaroon ng halimbawa ilog, nagkaroon ng abandona, nabandon yung riverbed at nagkaroon ng panibagong daloy ng tubig yung ilog at may natuyo do'n ay nabandona, ibang usapan ito. Hindi ito maituturing na isang, dried lake 'no, dahil abandoned riverbeds yun at puwede po itong pagmamay-ari 'no. Sa ilalim po ng batas natin puwede ito maging private property either i-consolidate po ito doon sa tao na nawalan 'no, ng lupa dahil sa
kanyang lupa ay nakain ng panibagong daloy ng ilog. Okay? So, in this particular case, iba naman ito. Kasi sabi dito ay dried lake daw. At nakalagay pa sa tax declaration certificate, ah, na nakalagay daw ay may sulat na dry lake. Ibig sabihin niyan, at dry yan, mananatili po yung property ng estado. Okay? So, it's not capable of private ownership. Ngayon, nabanggit niya na may hydroelectric company nung nandun na, ay bumaba daw sa 3 meters yung lake. So, kahit na bumaba ng 3 meters, saan ang reckoning nito? No? Doon pa rin sa original kasi yung pagbaba ng 3 meters resulted in the drying of the lake. So, ang ibig niya sabihin siguro, paano bumaba ng 3 meters yung tubig, pwede bang sino nagmamayari ngayon nitong bumaba na kasi nagkaroon ng natuyuan because of the operation of the hydroelectric power. O, tandaan po natin yan ay mananatiling pagmamayari ng estado because undried riverbeds, undried lake po, no? Ay ito po ay mananatili na pagmamayari po ng estado or this is part of public dominion. Ngayon, binanggit din dito sa may binanggit niya 20-meter easement. Ito yung sinasabi natin na pagka yung pagmamayari ng lupa, okay? At ito'y malapit doon sa lake o malapit sa ilog, meron pong subject po yan sa public easement, okay? So ito, kung 20 meters ang nakalagay doon, ibig sabihin yan, yung lupang yan is rural land, okay? Na ang minimum easement is 20 meters, okay? 20 meters. Mula saan? Mula doon sa pinakapangpang ng lake na yan, okay? Now, ang ibig niya sabihin, paano yun na bumaba ng 3 meters? Pwede bang ma-extend yung kanyang 20 meters? Pwede bang ma-extend ito doon sa dried lake? Ibig sabihin, palalapad pa yung kanyang property, no? Ay hindi po kasi ang sabi po ng batas, ay yung dried lake na yan, no? Is still a public dominion and it is beyond the commerce of men. Okay? So, yung po ang ating tatandaan, yung dried lake, no? Ay mananatili po yan, dried riverbeds, ay public dominion po yan. Ibang usapan pag abandon riverbeds. Pag abandon, it is caused by the natural flow of the water. Wala pong intervention ang tao, no? At lumihis yung daloy ng ilog kaya nag-occupy ito ng ibang lote, ibang lupa, okay? At nagkaroon ng bagong riverbeds. So nagkaroon ngayon ng panibagong parang yung parang inabundo na. So may bakanting lupa na ngayon kasi dati ito yung dinaduloy ng tubig. Pero in this particular case, pag ganyan po, abandoned riverbeds, pwede pong patituluhan yan at pwede pong mag-apply ang preference mo niyan ay yung mag-apply for consolidation ng lupa na yan sa kanyang lupa ay yung tao na nawalan ng lupa dahil yung kanyang lupa ay kinain ngayon ng bagong riverbeds ng ilog. Okay? So mayroon siyang superior right para applyan sa pagpatitulo ang nasabing property. Alright? So inabando na. Okay? Ibang usapan yon. Ang magic word dito, the abandonment that caused the abandonment of the riverbeds is the natural means, no? Walang intervention ang tao. So ganun din dito, magkaiba niyan sa lake, river, sa dried lake, dried creek, dried riverbeds, mananatili po yan bilang isang public dominion at it is beyond the commerce of man. Okay? That's one. Number two, pag tayo nagmamayari ng lupa at ito ay malapit sa ilog, sa lake, ay ito po ay subject to, o sa seizure, subject po yan sa legal or public easement. Ang area niyan, minimum of 3 meters to 20 meters, 3 meters kung urban area, 20 meters kung rural areas, at 60 meters kung ito ay forest land, no? So, yun ang subject to legal easement o public easement na pinagbabawal ng batas ang anumang istruktura na maitayo dito o kaya ito aangkinin, no, o gagamitin ng sinuman, no? Kasi yung easement area to the extent of the
the easement, no? Public easement is reserved for floatage, fishing, navigation, at saka maintenance po ng river or your lake, and for purpose of general interest mo, no? Welfare ng community, no? Doon sa area na yon. So I hope na bigyan natin ng kasagutan, no? Ang tanong sa atin ni Jimmy Kabuntog. Okay, maraming salamat. Okay, bago tayo magpatuloy, I would like to take this opportunity, no, na i-announce po sa inyo na ang Batas Pinoy po ay meron po tayong page, no, sa Facebook. Kabubukas lang po itong account nito. You could follow me there. Could you please spread the news na i-follow po tayo, at matulungan po tayo na mapalawig pa ng ating mga viewers upang sa ganun, followers po natin, upang sa ganun ay magkaroon naman tayo ng kadagdagang platform, no, dito sa ating advokasya na mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapag-share po tayo ng legal information o kalaman, no, sa ating mga kababayan. They could be your friends, your neighbors, your relatives, or just your acquaintance, no, upang sila din, no, they can learn something, no, dito sa ating pinag-usapan. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Of course, I would like also to take this opportunity to express my appreciation, yung thanks, no, sa mga subscribers po natin, viewers, likers po natin sa YouTube. Because of your help, no, because of your support, ay nananatili tayong nandito at na-inspire po tayo, na-motivate po tayo to proceed, no, to go on, no, with our advocacy, no, makapag-create ng contents na ito, no, para po ma-share po natin ang legal information o kalaman, no, sa ating mga kababayan. Of course, para matulungan po inyong paglingkod, no, kung hindi naman po kalabisan sa inyo ay at kung kayo po hindi pa subscribers, kasi base po sa datos ng YouTube ay more than 60% po ng ating mga viewers ay hindi po subscribers. Now, if you find our videos interesting and informative, no, hindi naman po siguro kalabisan kung ako po ay hirit po sa inyo ng isang subscribe, isang click lang po. Subscribe, share, and like po, no? Malaking bagay po yan, no, sa ating mga content creator, no, upang tayo mapansin po tayo ng algorithm ng YouTube, no? At ipagpapatuloy pa natin, mapalawig pa natin ating advokasya. Okay? So paki-share lang po, no? Because ang taong ma-sharean po ninyo could be your friends, your neighbors, your relatives o kakilala ninyo. At for all you know, yung mga pinag-usapan natin dito could be relevant, no? May kinalaman din, no, sa kanila at sila din ay makapagbigay tayo ng impormasyon nito at makapagbigay sa kanila ng kaliwanagan, no, tungkol sa mga samut-saring legal na issues na maaaring naranasan nila ngayon o darating pa sa kanilang buhay. Okay? Hanggang dito na muna tayo. Maraming salamat and I hope to see you again in the next episode po natin. Bye-bye and God bless.